Mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Be Careful What You Wish For. Ikaw ba, yes, friend, na minsan mo na bang naranasan ang humiling at nung natupad, ikaw ay napailing? Oh, yung tipong meron kang inaasam-asam na isang bagay or pangyayari tapos nung nandyan na sa harapan mo, ikaw ay napasabi ng, ayoko na pala niyan. Hindi pala yan yung gusto ko. Choosy ka pa, ha? Oh, yan kasi masyado ka kasing impulsive eh, di ba? Masyadong humihiling-hiling tapos nung tinupad, ayaw naman pala, pabago-bago ang utak. Parang 2 MB ang brain cells naman ito eh. Pero aminin nyo mga yes, pero no, talaga minsan sa buhay natin nangyayari yan, no? Kaya alam nyo itong usapin na to ay patunay na sa buhay kapag may gusto tayo, minsan hindi na natin iniisip kung akma ba para sa atin yung bagay na gusto nating makuha, 'di ba? For example, ikaw hiling ka ng hiling na gusto mo na magkaroon ng sarili mong sasakyan. Kaso wala naman kayong parking lot. Ang kaso wala ka namang lisensya para magmaneho. O tapos sa pagpapumilit mo, bumili ka ngayon. O eto na, nakabili na. O sige, sabihin na natin walang garahe. Makikigrahe mo na kila kumpare. O wala kang lisensya. Anong gagawin mo sa sasakyan ngayon? O puproseso ko. Sige, go. O tapos sa pagpaproseso mo, habang ginagamit mo, alak ka. Nagasgas siya. Napurnado na naman yung plano mo. Well, may mga bagay talaga, yes, friend, na kung hindi akma or hindi nauukol ay hindi bubukol. Yan, yung sinasabi nila, diba? Kumbaga dahil lang naiisip natin na gusto natin siya, gagawin agad natin, no? Impulsively, ginagawa natin siya, tinutupad natin siya para lang masatisfy tayo, para lang hindi tayo ma-frustrate. Pero, napatanong ka ba sa sarili mo kung handa ka na ba sa bagay na yun? We keep on asking for something without even trying to prepare for it. Gusto mo pala ng sasakyan, hindi mo muna pinaghandaan yung parking lot. Hindi ka muna kumuha ng lisensya. Nauna na yung gusto mo bago doon sa mga bagay na kailangan mo. Diba? Another example, hinihiling mo na sana ma-promote yung posisyon mo sa trabaho ninyo pero lagapak naman yung work ethics mo. Lagi kang late. Lagi kang nag-aawol. Hindi mo na-meet yung standards ng trabaho mo. Marami kang lapses. Tapos ikaw pa yung nagde-demand na sana i-promote ka na maging boss ka. Wow. You're not even ready for it. Tapos gusto mo maging boss ka na. Para saan? For your pride? For salary increase? Kahit na alam mo sa sarili mo na hindi bagay sa'yo yung trabaho, ipupumilit mo? So, di ba? Dalawa lang yan. It's either hindi natin deserve yung bagay na gusto lang natin at hindi natin kailangan, or hindi tayo totally fit for that something that we want. Minsan masakit at mabigat sa kalooban na imumudmud sa'yo ng tadhana at ng kapalaran or ng kung sino man na sasabihin sa'yong kahit gustuhin mo yan, hindi pwede. Sabi nga sa larong nanay-tatay, hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Nakakainis, nakakagalit, nakakalungkot mang isipin pero yun po ang realidad ng buhay at minsan may dahilan kung bakit kinakailangan maging ganun. Siguro, redirection yun para maiiwas ka sa isang bagay na mas makakasama sa'yo
Or hindi naman kaya para dalihin ka or ibigay sa iyo yung bagay na mas makabubuti pala sa iyo kahit pataliwas sa kahilingan mo. At kagaya nga po yun no, nang narinig natin na sulat kanina ni Ate Mikay para sa kanyang jowa na si Arnold. Diba talaga namang umaatikabo ang kanyang kahilingan na sana meron na siyang makahalabira dahil uhaw na ang bataan niya. Gusto na niya ng halabira, diba? Nakahanap siya ng katapat niya. Yung talagang happy fiesta. Oo, ihi lang ang pahinga. So, gusto rin naman talaga niya yon at pinanindigan naman niya, 'di ba? Yun yung sabi niya. Pero, 'di ba? Nakarinig pa rin tayo ng complaint Nakarinig pa rin tayo ng salitang pero, ng salitang kaso. In spite of attaining that dream of her. So, patunay din ito na tayong mga tao ay hindi marunong makontento. Marami tayong gusto. Marami tayong pangarap, ambisyon. To the point na kahit minsan hindi na akma para sa atin. Although libre lang naman ang mangarap, di ba? Sabi nga nila, mangarap ka hanggat kailan mo gusto. Manifest all you want. Libre lang yan. Libre lang ang mangarap. Pero minsan, syempre, we have to be realistic. Kailangan mong matauhan na may mga pangarap na kayang matupad at may mga pangarap na hanggang pangarap lang. Kaya nga reminder sa atin ito no, na kapag may hihilingin tayo dapat alam mo sa sarili mo. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano ba yung gusto talaga ng puso mo. Hindi lang dahil naiinggit ka, hindi lang gusto mong sumabay sa iba. Alamin mo sa sarili mo what your heart truly desires. At hindi ka lang basta dapat maghihintay. With the process, or along the process, dapat meron kang ginagawang mga hakbang. Kailangan mong paghandaan yung pagdating ng iyong hinihiling. Para by the moment na nandyan na siya sa harapan mo, talagang masasabi natin na yun yung deserve mo. Kasi nakakahiya naman kay Lord minsan, di ba? Oo, yung tipong puro kahiling sa kanya na sana bigyan ka ng maraming pera. Wala ka namang ginagawa. Diba? Wala ka namang ginagawa. Tumutunganga ka lang. Wala kang efforts. Kumbaga, you have nothing in return. Or ginagawang sakripisyo para matupad yung kahilingan mo. Wala kang ginagawang preparations. O hindi naman kaya binigyan ka nga ng maraming pera, ng limpak-limpak na salapi. Pero ginastos mo naman para sa sugal, sa droga, sa bisyo mo. Diba? So wala rin. You're not prepared to handle such amount of money na binigay sa'yo. So meaning, gusto mo lang siya, pero hindi ka handa na pangalagaan siya. Ganun din, kunyari sa jowa mo, di ba? Humihiling ka na sana magka-jowa ka na. Magka-partner ka na. Pero ang tanong, handa ka ba magpaka-partner? Handa ka ba magpaka-boyfriend o girlfriend? Kasi sayang eh. Ako rin humihiling yan eh. Tapos sa'yo napunta. Sayang. Diba? Totoo yun, sayang. Yung bagay na hinihiling mo tapos hindi mo hinandle ng maayos at napunta sana sa iba, diba, sayang. Napunta pa sa'yo na walang kwenta. Wah! Charot lang. Ito naman offended agad. Diba? So, bottom line, it's okay to ask and work hard for something that you want. It's okay to aim for what you need. It's okay to manifest the life that you want, that you desire. Basta paghandaan mo lang. Be prepared for it. Gusto mong yumaman tapos hindi ka naman pala handa magbayad ng tax, di nga nakulong ka pa. Diba? Tsaka sometimes, kailangan lang talaga natin makontento. Yun lang talaga yun, no? Kailangan natin makontento at kailangan natin i-appreciate yung mga bagay na natanggap na natin nang hindi natin alam. O yung mga bagay na nasa harapan na natin, binabaliwala lang.
Kasi maaaring yung bagay na yun talaga yung nakalaan para sa'yo. Yun yung tailor-made for you. Couture. Aray, couture. Diba? Talagang inukit ng tadhana para sa'yo. At minsan, may mga specific tayong kahilingan na para bang regalo, no? Na dumadating sa atin sa ibang laki, sa ibang anyo, sa ibang hugis, ibang kulay. Kaya hindi natin pinapansin, like, magko-complain tayo, ano ba naman to? Hindi ito yung gusto ko eh. Hindi ito yung hiniling ko. Bakit yan dumating? Ayoko niyan, ibalik mo yan. Puro tayo reklamo agad. We ought to be ungrateful. Pero once nabuksan mo yung regalo na yun at nakita mo yung laman, pareho lang din naman pala sa iyong kahilingan. Diba? Iniba lang yung balot. Choosy ka naman kasi masyado. Ito naman, porket birthday mo, tapos yung gift wrapper na ginamit pang wedding, ayaw mo na agad yung regalo. Akin na lang. Diba? I-appreciate natin yung mga bagay na nandyan sa paligid natin. At paghandaan natin yung mga bagay na hinihiling natin. Ay naku, ikaw ba, yes friend? Ano ba ang kahilingan mo sa buhay na ito? At masasabi mo ba na handa ka nang harapin yan? Handa ka na bang mapasa sa'yo yan? Handa ka na bang matupad yan? Ako simple lang yung kahilingan ko. Ang simpleng kahilingan ko lang ay sana makauwi na ako. At yung tatanungin mo ako, Biboy Bibo, yung kahilingan mo, sana makauwi ka na, bakit handa ka na ba? Oo, isusukbit ko na lang yung bag ko. Ready na talaga ako. Ay nako, by the way mga yes friend, bago ako tuloy magpaalam sa inyo, ikaw kung meron ka rin gustong sulatan at hindi mo direktang masabihan ang iyong nararamdaman, ako ipadaan mo na sa akin yan. Mag-send ka lang ng iyong BBC or Biboy Bibo Confessions entry sa aking Facebook page at DJ Biboy Bibo. DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB niya sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM. Hatid po sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Yun tayo, Bibi.